Hello po. May gusto na lang po sa ilaw. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, sino po excited sa kanyang salita? Amen. At magandang trivia lang po, no, para mas lalo pong maunawaan natin na wala pong Christian song talaga. Yan. Bagamat, siyempre, sanay tayo. Christian song, patugtog tayo. Pero there is no Christian song. But Christian lyrics, meron po niyan. Pansinin niyo po, yung mga kanta, no, may timo sa puso. Napapansin niyo po yan. Minsan nga, wala naman nakakaya kung umiiyak ka, di ba, pag kinakanta mo yung kantang yun. Bakit? Alam niyo po, pag sinearch niyo yung mga words sa mga kanta, galing po lahat sa Bible. Isa po kasi dati na rin po ako nakikinig, pero yung nagbabasa na po ako ng Biblia, sa kanta to ng di ba? Nabasa ko to kinakanta ko to Tama? So, ibig sabihin, the Word of God is already active and penetrating. Pag sinabing penetrating, yung puso mo, pinapasok ng Lord. Grabe, no? Yung matigas na puso, kayang palambutin ni Lord. Kung may movie na walang matigas na tinapay, sa mainit na kape, meron ding walang matigas na puso sa salita ng Diyos. Amen? Kaya po, napakalaga po na sabi mo sa katabi mo, dapat tamaan tayo ngayong umaga. Kasi po, sayang ang salita ni Lord kung hindi tayo tatamaan. Di ba? Umupo lang po tayo rito at nakinig lang, pero walang nangyari. Ako po, isa po sa laging sinisituit ko po yon na every time I meditate the word, mayroong nagbabago. Hindi man ganun kalaki, pero unti-unti may nangyayari. Dapat po, every day of our lives, merong nangyayari. Amen? Pamatured ka ng pamatured. Amen? Not just physically, pero higit sa lahat, spiritually. So, napakalaga po nun. Sapagkat, ang pagpasok po sa pakikipagrelasyon kay Lord, ay parang pakikipagdigma rin. Tama? Sino po dito nakilala mo si Lord? Na-realize mo, parang dumadami yung problema ko. Sino bang nakapansinan? Yung kung nag-commit ako kay Lord, parang dumadami yung, wala naman to dati, but ngayon, parang dumadami sila. Sino pang nakaka-experience na? Tapos, hindi ka naman dati iyakin, nagiging iyakin ka na. Tama? Alam niyo po, may good news po ako. Yung problema natin ay dati na yan. Marami ka ng problema, dati pa. Ngayon mo lang napapansin. Yan. Bakit? Ang buhay po kasi natin, inaayos ni Lord unti-unti. Sino pong gusto mo magpaayos kay Lord? Amen? So, pag inaayos ka ni Lord, dapat wag malikot. Kasi po, ang tao, sadyang hindi tayo sanay sa ganito pong process ng ating Panginoon. Kasi po, namuhay tayo na mahabang panahon sa kasalanan, pero ngayon po, ito yung pagkakataon para makapamuhay sa kabanalan. At napakasarap po mamuhay sa kanyang kabanalan. Amen? So, welcome po sa bawat isa. Magandang umaga po. Kahapon po ay nasa, kami, dyan lang ulit, sa kabilang barangay lang, sa Pampanga lang. Lapit lang, no? Nung papunta kami, inunahan namin po yung traffic sa EDSA. Pero nung pauwi, no? Talagang lahat ng kasulok-sulukan ng buhay namin, napagkwentuhan na po namin. Lahat ng sikchirya, papunta po kami. Sabi ko, dami. Naubos po namin pauwi. Lahat ng mentos ata, hindi naman. Ay, meron pa. Tapos, yan, kasi yung traffic din na. Totoo nga, sabi lagi nila, kaya dyan, pag pauwi sila, talagang, matindi traffic. Pero, masaya rin yung fellowship, no? Tama po. Gusto namin, sana po kayo sama lahat, kaso, overload. So, overload. Pag-pray nyo po, malay nyo, sa susunod, no? Isang ban tayo. Kasi po, kung naandun kayo kapon, sobrang mahirap siya explain. Pero yung tinawag po ang ating outreach, talagang ang sarap sa feeling na Lord, nagsashine ka na sa Binangonan. Amen. At nagsashine ka na rin sa Pampanga. All 30 outreaches po yun nandun. Tapos mababanggit Binangonan. So hindi po ang inyong lingkod yung tinataas doon, kundi tayo
na ginagamit ni Lord sa lugar na to. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa tagumpay. So, pag-pray niyo po, one of these days, makapasyal tayo lahat doon para makilala rin po tayo. Alam niyo po, yung nakita sila, hindi na sila bago sa mata ni Bishop eh. Kayo yun. Kayo yung nasa picture. So, kilalang kilala po tayo. At hindi niya rin alam, kilalang kilala na rin po natin siya. Amen? So, gusto ko lang po makarinig ng mga testimony, kahit hindi ganun kahaba. Anong experience niyo po? At the same time, ano po yung, kasi may binanggit sila, ang gandang testimony nila, no? Pinili nila si Lord, tapos may magandang response si Lord. Pwede bang unahin natin si Tita Giselle? Palakpakan natin si Lord at ipurihin si Lord sa buhay po ng ating mga lingkod. Sige po. Share lang po kayo. Yes po. Good morning po. Good morning. Yung kahapon po, yung mga na-receive ko, sobrang din po talagang ganda kasi talagang bumalik po yung fire yung sa akin sa Lord. Kasi talaga ako, nag-church po ako, pero minsan ko sa sarili ko na parang minsan baliwala lang, di ba? Pero yung kahapon talaga, grabe po talaga yung naranasan namin. Talagang kung nandun talaga si Lord, kahapon. Grabe, hindi ko talagang ma-explain. Tapos kahapon kasi, yun nga po, yung napakabuti talaga ng Lord kasi talagang medyo talagang talaga ako, this past few medyo po talagang kinapos po talaga ako. Pero grabe talaga, nagpe-pray ako sa Lord bago umalis. Lord, ikaw na bahala sa mga budget, sa mga Grabe, nung nagwa-worship, nung nag-chat na kagad yung biyanan ko. Na meron talaga, may blessing talaga. Kaya lagi talaga natin unahin ng Lord. Unahin mo si Lord bago ang lahat. Kasi yung mga iiwan mong taong si Lord na bahala. Thank you, Lord. Thank you. Lagi ako nagte-thank you sa Lord. Praise God. At saka pala, yung mga kasama ko kahapon, sobrang saya. Yung banding, grabe. Yung pagpunta, yung pag-uwi namin, tama yung sinabi ni Pastor na pag-usapan namin lahat. Sobrang saya. Talagang sa susunod po sana makasama po kayong lahat talaga. Kasi grabe po talaga. Napakasaya po talaga. At saka, ano pa? Tita Sherwin. Palakpakan natin si Lord. Si Lord po sa buhay ng ating kapatid. Ay, good morning po. Una sa lahat, thank you kay Lord. Pangalawa, ang sarap ng adobo ni dami ko nakain kahapon. Kaya, thank you Lord. Grabe ang experience talaga, sabi nga ni Giselle. Talagang, yung alam mo yung Holy Spirit? Grabe, pasok na pasok talaga hanggang sa puso. Grabe ang Holy Spirit na natanggap namin kahapon. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako. Amen. Alam mo yung hindi lang basta unang-una nakapamasyal kami. Pero ang pinaka-importante doon is yung mga word ng mga pastors natin, especially kay Bishop Alvin. Talagang si Pastor Supan Herbert Supan din. Grabe rin siya, although merong jokes, pero alam niyo yung jokes niya, talagang titimo rin sa sa puso mo kasi yung kung paano sila naging pastor, yung mga short testimony nila na talagang binabahagi nila sa tao na sa maikling kwento lang na-receive mo agad kung paano kumilos ang Panginoon sa kanila. Kaya sana maulit-ulit, no? Sama tayo lahat. Amen. Thank you. Palakpakan pa natin si Lord. Praise God po. Tita Norlene. Yan, yung love story po nila, nalaman ko to. Binuking pa yan. Good morning po sa lahat. Alam niyo po, napakadami ko ng training na inatinan. Pero ito yung pinaka-the best. Alam niyo po yung short, sandaling oras, pero talagang puspos na. Sobra po yung mga na-receive namin at sobra yung pinakita sa amin ng Lord. Talagang grabe. At unang-una po, yung bishop natin. Sobrang napaka-down to earth. Very approachable. Alam niyo po, hindi namin ma-explain yung feeling eh. Sobrang kakaiba po talaga yung experience. Kaya talagang ang pray ko sa Lord na sana one of these days pag may training lahat po tayo para ma-experience niyo po yung ina-experience namin. Grabe ang Lord dun sa lugar na yun. Sobra po.
Ewan, hindi ko po talaga siya ma-explain. Gusto ko po ma-experience nyo rin kung ano yung na-experience namin. At talagang ang tumimo lang sa akin yung word ni Bishop na mahalin lang natin ang tao. Huwag kayong mag-judge sa tao. Kasi si Lord nga hindi siya nag-judge eh. Minahal niya. Kahit na yung tao na gusgusin, pulubin, di ba? Sabi, sobra, doon ko na, grabe yung bishop natin. Kaya excited po ako na ma-meet nyo rin po siya. Sobra po, tapos alam niyo po yung pagkita niya sa amin, talagang welcome na welcome kami. Ramdam na ramdam mo yung family, talaga yung turing. Kaya thank you Lord para po sa na-experience namin. And one of these days, kayo din po. Thank you po. Amen. Thanks God. Salamat Kuya Nico. Thank you po. Yes, good morning sa lahat. Glory to God. Experience ko, ghost bomb eh. Iba eh. Yung luto ni ate. Adobo. Ayun pala yung na-receive mo matindi. Oo. Biro lang, talaga yung biro lang. Pasok pa lang talaga yung approach nila, yung welcoming sa amin, sa bawat isa. Saka iba yung ni Bishop, talagang may laman ba. Kahit maiksi lang siya, talagang titi mo sa puso mo, talagang tagos hanggang loob. Na yung maiksi lang, kahit nga yung makinig ka lang eh. Yung isa kasi, yung dalawang magkapatid na babae, si Maria ba yun? Saka si pinili ni Maria na makinig kaysa si Marta. Nagluto siya, busy siya. Tapos pinapatawag si Maria na tulungan si Marta. Pero mas pinili ni Maria na makinig kay Jesus. Kaya tayo, makinig lang tayo na Sige po, walang iyakan. Sige po. Ayun, talagang glory to God talaga sa aking buhay. Salamat sa lahat. Amen. Amen. Praise God. Ayos. So, kaya po natin pinagsalita sila para yung bang glory ni Lord mas lalo mag-shine. Amen. Hindi kasi pwedeng mag-shine ng pangalan ni Lord na walang gagamitin si Lord. Amen. Dapat malinaw sa atin the reason why we tell the names, yan. Kaya tayo nagbabanggit ng mga pangalan, not to glorify person, yan, but to glorify God through that person. Sino pong nalilinawan ka ng tenda? Kasi pong sabi ng Lord sa Genesis chapter 12, kung di ako nagkakamali, sinabi niya kay Abraham that I will make your name great. Kanino daw pangalan yung magiging great? Kay Abraham. So, isang example na God is about to promote us. Hindi pwedeng hindi ka ipopromote pag nasa Kanya ka. Hindi pwedeng hindi mag-shine ang pangalang Sherwin pag nasa relasyon ka kay Lord. Kahit itago sarili mo. Bakit? Kailangan kasi ni Lord ng instrument. Amen. Tawag po sa atin ay mga instrument. At ang galing po ng instrument, wala po yan sa instrument na andun sa gagamit. Parang gitara, kahit napakaganda niyan, pinakamahal na gitara sa buong mundo, kahit napakaganda ng mga string niyan, kung gagamit niyan ay beginner, tong 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 tong, hindi mo alam yung tutugtugin niya. Kasi po ako dati hindi man ako marunong, ginaganon-ganon ko lang. Pero nasa gumagamit talaga. Sinong gusto mong magpagamit kay Lord? Amen. Tayo po ay instrumento ni Lord, pero pag ginamit ka ni Lord, yung bang best of the best. Ako lagi kong prayer kay Lord yan. Sabi ko, Lord, kung gagamitin mo ako, Lord, yung maximum level na. Ganun ako magsabi kay Lord. Kung di mo ako dadalhin sa maximum level, wag na lang, Lord. Gawin mo na lang akong attender, okay na ako ron. Tagalinis ng CR, taga-runner, pwede na yon. Pero kung gagamitin mo ako dyan, Lord, gusto ko, Lord, yung maubos mo sa akin. Kumbaga sa sponge, pigang-piga ka na ni Lord. Sarap na, no? Kaya po kahapon, pagpunta ko ron, talagang yung kumpiyansa ko iba. Kasi po, tawag po sa mga kasama natin kahapon, armor bearer. Sa gera, kailangan mo ng tagahawak ng sandata. Na-imagine nyo, kung ako po ay bumabiyahe mag-isa, dala ko yung Armalite,
Dala ko yung bomba. Dala ko yung mga kalibre, ang dami. Kasi walang armor bearer. Pero kapon, may tagahawak ng shotgun. May tagahawak ng... naiintindihan ko ibig ko sabihin? So, nagbibigay lang ako ng illustration para maunawaan natin. Napagpasok namin, doon pa lang sa nakita na tayo ni Nanay Edith, no? Pastora Edith. Tapos ang bilis niya makaalala ng pangalan, no? Talagang ilang minuto lang nagkukwentuhan, babalikan niya ulit yung pangalan, kilala ka niya. So, ano po ibig sabihin ng mga bagay na yon? Kailangan mag-shine si Lord sa'yo. Kaya po hindi ka habang buhay na uupo lang dyan. Amen? Darating yung time, ayaw mo sa hindi, isa-shine ka ni Lord. Ang tanong na lang dyan, kung ready ka. Marami kasing gagamitin si Lord, pero pag hindi ready, masasayang po yung kanyang season. Tawag po dyan season. Kaya po naunawaan ko. Kaya pala si Lord dati, kahit ayoko magbasa, nagbabasa ako ng Bible. Kahit natutulog ako ng Bible, pilit kong iniintindi. Tapos dati ang hilig ko manood ng mga service, hanggang ngayon naman po, nakikinig tayo ng mga worship service, ng mga preaching, ng mga pastors na kilala natin. Hindi ko alam kung bakit dati. Kinig lang ako na kinig. Yung pala, darating palang time, gagamitin pala tayo ng Lord. Dati po, hindi pa uso yung mga Google, yung checking grammar. Pag nag-upload kasi tayo, check grammar. Pinapadaan ko lahat sa Google yon para maayos yung upload. Pero dati, wala. Yun lamang pong English-Tagalog na binibili pa sa Miriam Angono. Yan. So, dun po ako nagsimula. Tapos sabi ko, hindi ako marunong mag-English, Lord. Sabi niya, bumili ka ng Bible na English. Nung pagkabili ko po nito, gusto ko na ibalik doon sa National Bookstore. Hindi ko siya magets. Pero alam niyo po, lahat pala ng mga bagay na yun, preparation ni Lord para sa kanyang kalwalhatian. Kaya po yung every journey natin, kasama po yan. Yung pagsugod nyo sa ulan kanina, kasama po sa preparation ni Lord yan. Sino po yung bawat sugod mo sa ulan, may ina-answer na si Lord sa mga prayers natin. Amen? Palakpakan natin po si Lord. At ito pong nakikita nyo, yung mga hindi pa po nakapagsulat ng prayer list, ilagay nyo po dyan. Amen? Hindi ko po bubuksan yan. Ilagay lang po natin. Kasi po, lahat ng bagay na ibinigay mo sa cross, alay po, you recognize that your God is willing and ready to answer your prayer. Amen? So, pag nailagay mo na kay Lord yan, si Lord na bahala dyan. Amen? Isa po sa pinaka-matamis na prayer request ko po ay ang magamit po ng Lord sa kanyang kalwalhatian. Binagbigyan tayo ni Lord at ngayon po, pinapamuhay na po natin. Sino pong gusto mo ipamuhay yung mga prayer request mo lang? Amen? Palakpakan po natin ulit si Lord. Amen? We need to understand na meron pong final source of information para makilala talaga natin ang Diyos. Gusto niyo pong kilalanin si Lord? Kasi po, hindi po lahat na nagsisimba, hindi po porket nagsisimba, kilala na si Lord. Sino po nga? Amen. Ako po, kahit po ako ay nandito na, patuloy po na nagpapakilala pa rin si Lord sa akin. Patuloy ko pa rin siyang inuunawa na, ay, ganito pala si Lord. Alam niyo po, sabi rito, kung gusto mo ng final source or true information, punta po tayo sa Bible. Kasi po sa panahon natin ngayon, napakaraming fake news. Amen? Even Bible, kasama po dyan sa ine-edit na po nila. Pinapalitan nila yung mga pag-digital po Kaya maganda meron pa rin tayong Bible na ano po tawag dito? Hard copy yan. So bakit? Para hindi na-edit yung mga nilalaban. Kasi po may mga kumakalat ngayon na si Jesus pumapatay ng mga basta po ganun yung mga kwento na naiiba yung context. So mahalaga po na makita natin that the Bible is the true source of information, lalong-lalo na po sa ating buhay. Amen? Kaya po may Bible, it is the manual book of our lives. Tama? Paano gamitin ang cellphone? May manual po yan. Paano gamitin ang motor? May manual din na ibibigay sa'yo. Tama? Ba't kaya nasira to? Pagtingin mo sa manual, ay, hindi ka kasi binasa. So, Bible is the manual of our lives. It is the blueprint. Sabing blueprint, naandyan na yung ikaw talaga sa Bible.
alam niyo po, nung nabasa ko rin ng Bible, doon ko po naunawaan na ang buhay ko may value. Na ang buhay ko ay mahalaga sa Lord. Tapos, ang aking palang destination ay hindi lang dito sa lupa, kundi sa eternity with Jesus. So, naalala ko po, kasi nga po, hindi lahat na nagsisimba kilala na si Lord. Tama? Naalala ko po nung bata ko, kasi po ako ay paaral ng simbahan sa Katoliko po. Yan. Lumaki po tayo dyan. Tapos, alam niyo po, pag nagsimba ka, after nun, may attendance. Yan. Pipirma kami ron para katunayan na nagsimba kami. Para may monthly allowance. Yan. May bigas. Kaya po, one time nakita kami nung pare sa gilid. Ang dami namin na nagkukumpulang kami. Next weekend, pinaparinggan kami sa sa sermon niya. Dapat hindi kayo nagsisimba para sa attendance. So, bakit? Wala naman po akong relasyon kay Lord yun. Malay-malay ko po. Bigas o si Lord. Bigas na ako. Dati, yan. Kaya kapupunta ron, hindi malinaw yung motibo. Tama po. Kaya po unti-unti, the moment na na-introduce po sa atin ang Bible or ang Word of God, na po doon ko naintindihan na ang buhay pala ng tao ay sobrang mahalaga kay Lord. Sobrang mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, sobrang mahalaga. So maraming tao, dahil hindi nila alam ang pinakang-value ng buhay, madali nilang itapon. Madaling ipagpalit, the same time, madaling wakasan. So hindi nila alam na may magandang plano si Lord. Bakit ka naisilang sa mundo? But because of free will, kaya po hindi nangyayari yan. Ang free will po, it is your power to choose, power to decide, at wala pong kayang gawin si Lord yan. Sapagkat our God is a man of His Word. Pag sinabi niya, hindi niya pwedeng baliin. Kaya po nang kinarate tayo ni Lord, meron tayong kakayahan mamili, pumili, tawag niya relasyon. Pag sabing relasyon, mamali mo siya, hindi dahil pinilit ka lang. Pero pagka pareho kayong gusto nyo, yun ang relasyon. Pero pag isa lang ang may gusto, hindi po relationship yun. Kaya po ganun kabuti si Lord. So kaya po ang buhay ng tao depende sa kanyang mga desisyon. Yan, noong 2013 po, yun po yung isa sa mga, sabi ko, the best decision ng aking buhay. Kasi po may mga desisyon tayo na pinagsisisihan natin. Tama ba? May mga desisyon ka ba sa buhay ngayon? Sana hindi ko na lang dinesisyonan tayo. Diba? Bakit kasi ginawa ko pa yon? At hanggang ngayon, dala mo pa. Tama po? So, yung mga desisyon natin, minsan may mga long-term effect yan. Tama? May mga short-term effect. At isa po sa pinakang gusto ko pong ginawa ni Lord, na nung nag-decide ako tanggapin si Lord, alam niyo po, doon ko nakilala ng gusto si Lord. Doon ko siya mas nakilala. Bakit? Dinesisyonan. So, kasi po ang ating series, Knowing God. At ang pagkaunawa, pagkakilala natin sa Panginoon, ay depende sa desisyon mo po. Amen? Desisyon pala na kilalanin mo si Lord. Amen? Desisyon pala na gusto mong lumalim or hindi na lumalim sa ating Panginoon. Amen po? Kasi po, the Bible is just not a book, but it is the right source of information. Ang ganda ng meaning ng Bible, no? Right source of information. Kung gusto mo mag-business, meron din dyan. Kung gusto mo pagpalain ni Lord, nasa Bible na. Kung gusto mong maging mabuting tao, naandito na. Kung gusto mong mas lalo mag-shine ng glory ni Lord, naandito po. Kasi po, sabi rito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, sabi po sa verse 16, all scriptures is God-breathed. Hininga daw po ng Panginoon. Sabi pa po rito, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yun daw pong word ni Lord, may buhay. Sabi mo sa tabi mo, may buhay. Pag sinabing may buhay, ibig sabihin, lumalago yan. Tama? Tapos pag sinabing may buhay, meron siyang kakayahan na
pumunta sa from one place to another. Bakit? May buhay. Parang tayo po, di ba? Kaya tayo nakakapunta sa iba't ibang lugar. Meron pong buhay. Ang salita po ng Diyos daw ay buhay at galing mismo sa hininga ng Diyos. Kaya pansinin mo na pag nagbabasa tayo, nagde-devotion tayo, minsan nga may mga nagbabasa yung binubuklat lang nila. Naranasan niyo po yan? Dati ginagawa ko po yan eh. Kung ano mabubuksan ko, ayun ang word ni Lord. Dati ginagawa ko po yan. Pero nung meron nagkwento sa akin, huwag mong gagawin na yan Bakit? Baka mabuksan mo yung nagbigti si Judas. Napagbasa mong gano'n, nanghula ka lang, at kinuha niya ang lubid. Uy, lubid daw. Meron na. At nagpatiwakal. Hindi po. Kaya po mahalaga na merong process. Sino pong gusto mong mag-process? Pag-pray niyo po, may kinausap po ang pastor na humingi po tayo ng pabor before the end year, makapag-encounter na po tayo. Amen? Sapagkat ang mga tao po, tayo po ay mga hinog na. Tingnan mo yung katabi mo, hinog na yan. Baka malasak na yan. Di ba? Sobrang hinog na. Ready na po kayo. Yan po yung basa ko sa inyo. Talagang deserve nyo na po ng encounter. So, kailangan po natin ng process para isa po sa kailangan natin matutunan paano basahin ng Bible. Kasi di ba pag pangit yung word, hindi para sa akin to. Hanap tayo ng nakaka-encourage yan. Punta ka ng Psalms, puro pag ni Lord, puro paglalambing. Pag gusto mo namang parang sinasaktan ka sa Proverbs, yan, isang verse pa lang, grabe na. So, pero lahat yan ay kinreate ni Lord, completos recados. Amen? Kasi ang sabi, ito raw po yung mga nilalaman, teaching, yan, tinuturuan. Sino po pag nagdi-devotion ka, tinuturuan ka ni Lord? Yes. Amen? Ako po, ang sarap. Sabi ko nga kay Lord, magpapahinga ako ngayong gabi, Lord. Sabi ko, may tatapusin ang trabaho. Tapos ito, matutulog ako ng masarap. Kasi nga, natulog po ako last Friday, alauna na, alas 12:30. Tapos gumising ako ng 2. Kasi po, alis kami ng 4, 3:30 yung call time. Nagising po ako, hindi nanalo yung alarm. 3:30 na, paspas na yun. Paspas kami ni Kuya. Sabi ko, pambira. Thank you, Lord. Ginising mo ako, sabi ko. Nangyari po, after ng dire-diretso, hanggang kagabi, sabi ko, babawi ang tulog. Like po, natapos na naman ako, alas 3 na naman mahigat. Bakit? Tinuturuan ako ni Lord. Amen? Nakaupo akong ganyan, nilalabanan ko yung antok. Pero ang sarap, sabi ko, excited ako i-share to kasi bunga to ng mga revelation ni Lord. Amen? So, teaching, rebuking yan, yung mga ayaw mo, minsan kailangan mo marinig. Hindi para tayo masaktan, para matuto at mag-improve. Sino pong gusto mong mag-improve pa sa buhay? Amen. Buhay pakikipagrelasyon, buhay hindi lang po sa mga tao, lalo sa Diyos. Para mas lalo natin makilala. Ano pa po? Correcting. Yan. Kino-correct ka ng Lord. Naranasan niyo po yan. Yung Bible, wala naman siyang kamay. Pero minsan parang ginaganon tayo, Parang sinasampal ka ng katotohanan na aray ko, Lord, aray ko. Diba? So, and then, training in righteousness. So, tuturuan talaga tayo ng katuwiran ni Lord. Tuturuan ka talaga niya ng mga bagay na, anak, tama na dyan, huwag na yan. Galing ka na dyan. Tama? So, marami pong gagawin si Lord. Kaya po, ang word ni Lord ay buhay. Sabi mo po sa katabi mo, buhay ang salita ni Lord. Sabi po ng Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Kaya pala kailangan mong bulay-bulayin, kailangan i-meditate, para ano daw? Para daw po ay malaman mo kung paano i-apply sa buhay. Kasi po may mga words si Lord na kailangan proper handling. Tama? May instruction si Lord na dapat mong ingatan, dapat magawa mo siya ng tama. So, napakalaga po ng word na meditation. Pag sabing meditation, ito po yung mga bagay na bago mo siya gawin, pinag-iisipan mo na maigi. Kino-confirm mo talaga kay Lord, Lord, ito ba talaga?
Kaya po tayo po, pag nag-share po tayo rito sa likod po ng pulpit na to, ay talaga pong sinasala ni Lord po. Kaya po minsan may mga binabanggit po tayo na parang ako yung ano ni Pastor parang ako yung laman ng message ni Pastor. Hindi po. Si Lord po yun. Amen? Si Lord po yun. Hindi po ang inyong lingkod. Parang ako lang ang favorite topic ni Pastor ngayong umagang to Hindi po. Yung iniisip mo, iniisip din pala ng katabi mo. Parehas pala kayo ng parang feeling mo, ikaw yung topic. Kasi po nung bago-bago rin po ako simbahan, sabi ko sa nag-invite sa akin, si Christian, talagang mukhang sinabi mo yung problema ko kay Pastor Ba't parang ako lang yung kausap niya? Sabi niya, hindi. Sabi ko, babalik ako next week. Ako yung trip niya Ako yung topic niya. Hindi ko alam, siya rin pala. So, ano po ibig sabihin ng mga bagay na yun? Tawag kasi dyan, revelation. At yung revelation na yan, hindi alam ng katabi mo yan. Ngingiti-ngiti ka lang, pero sapul ka na pala ng word ni Lord. Amen? Kaya po, ang word ni Lord talagang buhay. Amen? So, we need to meditate the word of God. At pag minimeditate mo yan, ang sarap mamuhay po ng kasama si Lord. Amen? Pagkasama mo si Lord, ang bilis ng oras. Pagkasama mo si Lord, parang yung mga mabibigat mong problema, hindi naman ganun pala kabigat. So, kasi bakit? Minamagnify si Lord. Hindi problema. So, isa pong trivia dyan. Sabi rito, alam po ba natin na ang Pilipinas daw ay sa buong Southeast Asia, ang Pilipinas daw ay tinaguriang Christian nation. Pinakamarami daw na Kristiyano sa Pilipinas. Tama? Pag sabing Christian, kasama po natin yung mga Catholic. Pag sinabing Christian, naniniwala kay Jesus. So, pag sinabing Christian, ayan po yung naniniwala sa kamatayan ng ating Panginoon. At muli siyang babalik. Ang sabi po rito, bagamat tayo daw po ay Christian nation, pero nasa atin daw yung mga mahihirap na tao. Kasi ang Bible, pang pa-asenso po ng buhay ito Tuturuan ka ng prinsipyo, tapos gaganda buhay mo. Pero bakit daw maraming ang buhay hindi pa rin ganun maganda? Hindi po yung material lang Ibig sabihin yung relasyon sa pamilya, isa pa po yan. Bakit daw Christian nation tayo, maraming snatcher, maraming kurakot, di ba? Bakit kaya, Pastor, Christian nation tayo? Alam niyo po ba, maraming hindi successful kasi ayaw nila nung right information. Or hindi lang alam ng iba. Kaya pala nag-i-invite tayo, para maunawaan din nila na ang right source of information is the Word of God. Na kapag simula ng mabasa mo ang salita ni Lord, alam niyo po, doon na po magsisimula ng pagbabago ng ating buhay. At isa po ako sa patotoo niya na ang buhay po ng inyong lingkod, mula po nang kilala natin si Lord, ay hindi na naging kagaya ng dati. Kaya po sa pagpapatuloy natin kay Lord, dapat baon mo po ang kanyang right source of information. Hindi po pwedeng Kristiyano ka na hindi mo alam ang salita ni Lord. Amen? So kasi po, pag alam mo ang salita ni Lord, alam mo siyang ipamuhay. Alam niyo po kung ang kaaway po ang nagsasalita sa iyo, si Lord. Amen? At ang word ni Lord ay mga pangontra din po yan sa kaaway. Hindi po yung pag may nasasaniban ng masamang espiritu, ginaganon sa masilyan. Hindi po gano'n. Ang salita ni Lord, hindi po yan yung, pwede pa ipalo siguro. Pero hindi Ang salita ni Lord, pag binasa mo daw, mineditate mo na, dun magkakaroon ng transformation. Kasi ang ganda ng word ni Lord, pagka daw mineditate mo, yung buhay mo daw ay magiging prosperous and successful. Ang sarap Prosperous and successful. Pinagpalang buhay at matagumpay na buhay. So, ang consequence po, sa mga hindi kinilala ang salita ng Diyos, sila po ay namumuhay sa pagiging religyoso. Hindi po porket nawala tayo sa dati nating sinasambahan, ay ikaw ay hindi na religyoso. Pwede pa lang kahit na nandito na mismo tayo, sa ating naging born again ka na,
pero namumuhay pa rin tayong religyoso. Pwede pala yun? Paano yung pastor? Ginagawa mo pa rin yung mga bagay na normal things. Ibig sabihin, paulit-ulit lang ginagawa natin, hindi ka nagle-level up. So, ang buhay, dapat nag-upgrade po tayo. Yung relasyon natin kay Lord, yung pagsunod mo dati, dapat sa isang linggo, nagbabago or nag-improve. Hindi man si Lord nag-expect ng malaki, pero dapat may deserve po na mag-improve. Sino pong gusto mong yung relasyon mo kay Lord, lalong nag-improve? Amen? So, sabi pa po rito, yan. Kaya po, mahalaga na meron kang sariling Bible. Yan, may electronic Bible ka, ayos din po yan. Tapos kung meron ka pong Bible na hard copy, so much better. Kasi po, sabi rito, maganda na tayo po ay nagbabasa ng word ni Lord. Para malaman po natin kung ginojoke ka ba ni Pastor, kung yung sinasabi pa ni Pastor ay sarili niya lang salita, or mismong galing talaga sa salita ni Lord. Amen? Kaya po, ang Holy Spirit, isa po siya sa tutulong sa atin para po maipaliwanag ang mga sitas ng Biblia. Yung mga bawat word ni Lord pala ay napaka-powerful. Amen? Napaka-powerful po niyan kapag ka po tinulungan tayo ng Holy Spirit to interpret. Amen? So, sabi rito, yan. Ang mga pastors, kagaya po ng inyong lingkod, ang trabaho lang po namin ay i-share po sa inyo ang pinapasabi ni Lord. Amen? Pinapasabi ni Lord, ibig sabihin, ito pong sinishare ko po sa inyo ay revelation po ng Lord. Ayoko pong sabihin sa inyo to, pero pinapasabi ni Lord. At lagot po ako kay Lord pag hindi ko sinabi sa inyo yan. Kaya po, Lord, baka masaktan si ganito. Hindi. Ako nagpapasabi niya. Kaya po, pagka po kayo ay tinatamaan ng word ni Lord, mag-thank you ka na lang kay Lord. Hindi yung, pastor, trip na naman ako trip ako na pastor talaga eh. So, ang word ni Lord ay amin lang pong ini-echo sa inyo. Ang revelation ni Lord, china-channel lang po ni Lord sa amin, papunta po sa inyo. Amen? Kaya po, ang mga kapastoran, sila lamang po ay ginagawa lang nila ang kanilang duty. Ang kanilang mga trabaho. At ang October po, ngayong buwan na to, is a pastor's month. Yan. That's why we recognize our beloved pastors, especially the Christ in You pastors. We so much thankful for their lives. Napaka-humble po ng mga pastor. Hindi mo nga kilala po, hindi kilala ng ibang kasama natin. Marami pong pastor doon. Kaya sabi ko sa kanila, kung kanino ako magbe-bless, mag-bless kayo. Isang technique yan. Pero hindi naman po lahat ng pinag-bless na ay pastor. Iba talagang elders of the church. So, ano po ibig sabihin ng mga bagay na yon? Na ang mga man of God, wala pong bayad yan. Ang sahod niya na kay Lord. Amen? Ang 13th month niya na kay Lord. At ang kaligayahan po ng mga lingkod ni Lord, yung makita ka lang sa simbahan. Yung makita ka lang sa pintuhan, napapahaleluya na yung puso. Hindi mo lang alam. Pag wala ka naman, syempre, malungkot ng konti yan. Yung mga lingkod ni Lord. Bakit? Ikaw kasi ang kaligayahan niya. Bakit? Ang mahalaga sa mga lingkod ni Lord ay kaluluwa. Kaya po, si Bishop, sabi niya, kahit hindi niyo na kami i-bless. Huwag niyo kami i-bless, please, sabi niya. Pag-pray niyo na lang kami. Malaking bagay na sa amin. Sabi, napaka-humble nitong pastor na to Napaka-humble nitong bishop na to hindi after sa mga material things. Yung lamang ipag-pray. Kasi it's more than money. It's more than material things ang panalangin sa isa't isa. Amen po? Kaya po, we honor our pastors. Pwede mo palakpakan natin yung mga lingkod ni Lord. So, we love them so much. And gusto ko pong dalhin kayo sa ating pong series ulit of Knowing God. Ang title po ay Yahweh. It is the character of our Lord na dapat po maunawaan natin kung sino si Yahweh. Basahin ko po ang talata sa Exodus chapter 3, verse 2 to 6. Basahin ko po, sabi rito sa verse 2, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya. So si Moses po ang kausap, ang nasa context po nito. Sabi rito, nagpakita na parang apoy.
na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na naglilihab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Sa puno po na naglilihab, imposible yun. Tama? Nasusunog po. Pero dito raw, hindi daw nasusunog. Verse 3, kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Tinignan ko nga mabuti kung bakit hindi iyon natutupok, gayong naglilihab. Verse 4, nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa naglilihab na punong kahoy. Moses, Moses, ano po iyon? Sagot niya. Verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. The presence of God is a holy place. Amen? Kaya po itong place na ito, bagamat dati siyang tindahan at bodega, pero ngayon po, ito po ay holy place ni Lord. Pag pumasok ka po dyan, ang ganda ng testimony ni Tita, naalala ko pa, yung nag-first time siya, iba yung naramdaman niya. Because hindi na siya tindahan, hindi na siya bodega, naandito na yung presence ni Lord. Naandito na yung, si Nanay Delia rin po no? Sabi niya, pwede ba dito ako, susunod sa kabila. Diba? Kaya we really appreciate po si Nanay Delia. Bakit? Sabi niya, mayroong nararamdaman ako Hindi naman niya sinabi na, cute kasi yung pastor. Hindi lang. Biro lang po. Yung presence ni Lord, and we praise God, kasi nararamdaman niya po yan. At pag hindi niyo po nararamdaman, ano na po yun? Wala na po tayong, hindi na po gawain ni Lord yan. Kaya po, the more na nararamdaman natin ang presence ni Lord, congratulations po, sapagkat God is in this place. Amen? At pag si Lord po ay nasa lugar na kung nasa ng kanyang mga anak, mayroong milagro. May kagalingan, kasagutan sa mga panalangin. Amen po? So, sabi rito, verse 6, ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang muka sapagkat nakatatakot siyang tumingin sa Diyos. So sa sobrang glorify ni Lord, natatakot si Moses. So sabi rito, in short, si Lord daw ay nagmanifest kay Moses. Hindi kasi lahat makakakita ng ganon. Tapos nung time na yun, siya lang yung taong nakakita na. Pag tayo nakakita dyan sa gabi, ibang usapan na yun. Diba? Bakit? Nag-manifest si Lord kay Moses. At sa panahon po natin ngayon, wala na pong ganun na mangyayari. Sunog na po yan. Pag nakakita ka ng malaking apoy dyan. So, sa panahon natin, wala na pong ganung apoy, pero God is all about to manifest to us. Paano po magmamanifest si Lord? Sabi po rito, pag sinabi magmamanifest, siya po ay magpapakilala. Siya po ay kikilos ng matindi. Yung mga isinare po ng ating mga kapatid kanina, yung mga testimony nila, tawag po dyan manifestation of our Lord. Hindi po tsamba yun. Hindi po aksidente na pinili nila si Lord tapos may blessing na dumating. Hindi po. It is the manifestation of our obedience to God. And the more we obey, the more po na nagkakaroon ng manifestation si Lord. Sino pong gusto mong mag-manifest din si Lord sa buhay mo? Yung Lord, paranas naman. Di ba? Minsan nakikita ko yun sa mga yung mapeperang vlogger. Sabi ng mga sa comment section, paranas naman yan. Gcash naman dyan. Hindi po. Kay Lord po, higit pa po rin yung kayang ibigay niya. Kaya kung gusto mong maranasan si Lord, dapat po the more na sundin natin ang kanyang mga kalooban po. Amen? So, gustong-gusto po ni Yahweh nakilusan ng kanyang mga anak. Amen po? Gustong-gusto niya mag-manifest sa atin, kaso may mga bara sa buhay. So, kailangan matanggal po yan. Amen? Sabi rito, si Yahweh, bumabago po siya ng kalalagayan ng tao. Bumabago siya ng bansa, at kay Yahweh, yung 2 isda at 5 tinapay, nagiging, nagpapakain ng 5,000. Manifestation po ba tawag doon? Manifestation yun. Ang daming papakainin, yun lang yung available, pero napakain na. So, pag sinabing manifestation, it is the miracle of God. At ang miracle po, hindi kayang ipaliwanag. Tama?
marami pong nangyayari sa buhay natin, lalo't mga bagay na lahat sa mga anak ni Lord, na hindi mo ma-explain. Tama? Hindi mo alam kung bakit ka rin nandito. Imbis na masarap magpahinga, pero nandito ka. Bakit? Si Lord kasi nagmamanifest po sa atin. Amen po? Sabi rito, what is Yahweh? At saan nga ba galing ang salitang Yahweh? Ang Yahweh po is a Greek words. Sabi po rito, it is a tetragrammaton. Ayan. So, mag-search po kayo para mas lalo nyo maintindihan na ang Yahweh, it is tetragrammaton, meaning 4 words. Ayan. 4 words. So, yun po yung YHWH. So, pag binasa mo yun, kaya niyo po mabasahin yan? Kaya Nico, kaya mabasahin yan? Anong basa niya? Hindi kaya magitin. Baka parang may epilepsy ka pa no, mapagkamalang ka pa. Sapagkat hindi siya kayang basahin. Because God is holy at ang kanya pong salita, ang kanyang pangalan ay napakabanal din. Ang hirap basahin po, no? Hindi mo siya kayang basahin. By acronym pwede. YHWH. Pero sa Greek words, ang basa po kasi dyan, pabaliktad po sa Hebrew word. Ganun sila pala magbasa, no? HWHY. Ganun pala. So, yung meaning po niyan, dahil hindi mabasa, kasi po may mga dati ng mga lingkod ni Lord, yung mga high priest ng araw, sa kagustuhan nilang makasamba kay Lord, ay inayos po nila. Para may matawag silang Diyos. At dyan po nabuo yung salitang Yahweh. Sabay-sabay nga po tayo. Yahweh. Yan. Kaya po, ang Yahweh ay naging salita, nilagyan ng bawel po ba tawag doon? Bawel. Yung, nilagyan ng A, nilagyan ng E, para mabasa po ng mga tao. Yan po yung ginawa ng mga Bible scholar para po makasamba ang mga tao. Because pag namali ka ng bigkas ng word ni Lord, kasalanan po kay Lord. So, kahit po ngayon, napakalaking issue po niya, bakit nilagyan ng bawel? Diba? Di mali na yung word ni Lord, yung pangalan ni Lord. Alam niyo po, naniniwala po ako na malawak ang kaunawaan ni Lord. Malawak ang pangunawa ni Lord. Na kahit mabanggit mo ang Yahweh o maliman yung word na yan, ang mahalaga po dyan, sa kanya ka dumidiretso. Amen? Siya yung pinapatungkulan mo. Nababasa ni Lord ang laman ng aming puso. Amen po? So, what is Yahweh means? Our Yahweh is a self-existent God. Grabe, no? Self-existent God. Sino pong lumalang sa atin? Galing tayo sa ating magulang, at ang magulang natin ay galing din sa kanilang magulang. At yung ninuno ng ninuno, hanggang kina Eva at Adan, sinong lumalang kay Adan? Si Lord. So, meron pong lumalang sa tao, pero sa Diyos wala pong lumalang. Self-existence nga po, no? Ibig sabihin, siya po yung Diyos na hindi mo kayang patayin. Bakit? Self-existence nga po, di ba? Walang gumawa sa Kanya. Kaya pansinin niyo po, nung si Jesus, si Yahweh, nagkatawan kay Jesus, ano pong nangyari after 3 days? Muling nabuhay. Bakit? Self-existence. Diyos nga po eh. Ibig sabihin, walang kayang makatalo sa Kanya. Kung walang makakatalo dito, lalabanan mo pa ba yung Yahweh? Sino pong gusto mong kalabanin si Yahweh? Masisira ang buhay mo. Pag si Yahweh ang inaway mo. Ako po ay 2023, umuwi po ako sa province. Sabi ko, i-apply ko na lang yung napag-aralan ko. Graduate po kasi ako ng marketing management. At ako po ay 2 years graduate that time. Ibig sabihin, pwede kong gamitin. Fresh na fresh pa. Sabi ko, magtatrabaho na lang ako. Pero magsisimba pa rin ako. Tsaka na muna yung calling ni Lord. Grabe, no? Focus muna ako rito para makapagpundar naman ng sarili. Para makatulong sa pamilya. Alam niyo po, merong nakatanggap na po ako ng pipirmahan ko na lang yung kontrata. Kompleto na yung requirements, naayos ko. Ang laki na po na nagastos ko. Tapos yung pipirma na lang ako ng kontrata kinabukasan. Umatin po ako ng soaking, yung prayer meeting. Sabi ng pastor doon, may dinidil sa'yo si Lord. Sabi niya po sa amin lahat.
Tapos, pinapatamaan ako ni Lord, pero hindi ko pinapansin. Ay ko, di man akin yun. May sinasabi sa'yo si Lord na gawin mo. Gawin mo yan. Kasi, pagsisisihan mo pag hindi mo ginawa. Kahit pilit kong hindi sa akin niya. Ang word ni Lord, very powerful. Alam po, at the end of that night, pag uwi ko sa bahay, yung sinusundan pa rin ako ng word na yan. May dinidil ako sa'yo. Ngayon po, after nun, alam ko yung ibig niya sabihin eh. Kasi nga po, pag pumasok ka ng mall, di ba? Pag nag-mall ka, ganda kasi ng offer eh. Manager, laki sahod, ikaw yung gagawa ng schedule, pero bawal linggo, kasi manager ka nga. Yun yung malakas na na trabaho, kaya kailangan na doon ng manager. So, mapapabayaan ko si Lord in short. Kaya pala dinidil sa akin na Lord. Alam niyo po, pagpili po yan, tama? Si Yahweh o ito. Si Yahweh o itong temporary things. Promotion po yan eh. Alam niyo po, tinurn down ko po yung contract. Nasayang yung tinanim kong mga requirements. Tapos, alam niyo po nangyari. After po nun, doon na pumasok na nagkaroon ng Bible School. May nag-sponsor po sa atin. Tapos, dire-diretso po hanggang mapunta tayo rito. Kung hindi ko pinagbigyan yon, kung hindi ko pinili si Yahweh, wala po ang inyong lingkod dito. Wala rin po kayo. Pero nasa inyo po kayong mga inaati ng sambahan. So, ibig sabihin po, na pag si Yahweh po ang iyong pinili, you made the right choice. Amen? Darating sa confusion, si Lord ito, pero pag pinili mo si Lord, you made the right choice. At sabi nga po natin kanina, pag hindi mo napili si Lord, na mali ka ng pili, tutulungan ka pa rin naman ni Lord makabalik. So may palo. Ang palo, yun po yung meaning ng correction. Kino-correct ka ni Lord kasi mahal ka ni Lord. Sino pong amen or naniniwalang mahal ka ni Lord? Amen. Kaya po pagka may pangit na sitwasyon, hindi ka po pinapahirapan ni Lord, mahal ka ni Lord. Ayaw kanyang tuluyang makalayo. Amen po. Kaya po, we're so much thankful na ang ating pong Yahweh na nasa Biblia ay siyang Yahweh ng ating kapanahonan. Amen. Sabi po rito, verse 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis ang paghihirap ng mga Ehipsyo ng aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis. At narinig ko ang kanilang pagdaing. Verse 8, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Ito'y lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo at Hibita at Jebuseo. Verse 9, narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga taga-Ehipsyo. Verse 10, kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. So for 400 years of slavery, inalala ni Yahweh o ni Lord ang kanyang covenant kay Abraham. Tama po ba? Meron siyang covenant kay Abraham na mula sa iyo ay ang iyong henerasyon ay sisilang si Jesus. Amen? So mula sa iyo, aalalahanin ko ang iyong mga descendants. So for 400 years, nakita nakikita naman ni Lord, pero yung daing ng tao, nahihirapan. So sa buhay po, may mga pagsubok po na dumadaing tayo kay Lord. Tama? Lord, ang nahihirapan na ako sa aking sitwasyon. Tawag dyan daing. Na sinasabi mo kay Lord, pero hindi ka nagre-reklamo. Magkaiba po yan ha. Nahihirapan ka, example, mainit. Lord, ang init, pero thank you. Tama? Tawag dyan, daing. Lord, kulang kami sa ulam ngayong gabi na to. Pero thank you pa rin, Lord. Dumadaing eh. Pero yung nagre-reklamo, di ba naman buhay to?
ito na naman ng ulam na namin to kahapon ah. Tama, ibig sabihin, nagre-reklamo, marumi yung puso. Pero yung dumadaing, tumatawag ka kay Lord. At nagbabaka sakali ka, pakinggan ka ni Lord. Alam niyo po itong mga to, 400 years of slavery. Ilang generation yun? So, ito pong mga to, nagtatrabaho, walang sahod. Tayo nga sa kumpanya, hindi lang mag-increase, di ba? Nagagalit ka na. Minsan, hindi nabigay yung OT mo, masama na loob mo. Pero ito, ay walang sahod talaga. For 400 years. Ano yung po nangyari? Ano pong nangyari? Alam natin yung history, no? Pinalabas sila ni Yahweh sa Ehipto. Pinaglakbay sila sa disyerto. At paglabas nila, ito matindi. Meron silang daladalang mga ginto. Lahat ng kayamanan ng Ehipto, napansin niyo po yun, no? Lahat ng, sabi kasi ni Lord, dalhin niyo lahat yan. Lahat ng mga makuha nyo sa inyo na. Ano po ibig sabihin ng mga yon? Pinagtrabaho ang kanilang ninuno hanggang sa kanila libre. Ngayon po, sabi ni Lord, ayan, kuhain nyo lahat yan. Tawag dyan, back pay. May back pay pa sila lahat dito. Nabasa nyo po kasaysayan paglabas nila. Kaya nga pagdating nila, di ba, sa ano, yung naghahanap sila ng Diyos, gumawa sila ng gintong Diyos. Yun po yun. Ibig sabihin, dala-dala nila lahat ng mga kayamanan ng Ehipto. So, ibig sabihin po, pag si Lord nag-bless sa atin, may back pay yan. May kasamang tapping si Lord. So, yung mga pagpapala ni Lord, mas higit na mas maganda kaysa pagpapala ng mundong ito. Sino pong naniniwala ron? Amen? So, the three things about Yahweh, dapat po maunawaan natin, when He manifests, makikita po dyan ang kanyang una, He is a merciful God. Maawain po ba si Lord? Yes. Kaya nga sabi, di ba, nakikita ko ang iyak ng aking bayan. Sabi sa verse 7, sinabi ni Yahweh, nakikita kong labis ang paghihirap ng Ehipsyo. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. 400 years, nakikita pala ni Lord yun. Ibig sabihin, may mga sitwasyon sa buhay pala natin na ang tagal mo na nagtitiis pero nakikita ni Lord. Alam niyo po bakit minsan tumatagal yung pagtitiis natin or hindi ka pinapaalis ni Lord sa sitwasyon na yan? Kasi po para magkaroon ka ng tinatawag na maturity level. Yung bang doon sa sitwasyon na yun, matutuhan mo na yung lesson sa sitwasyon na yan. Tama? Para pag inalis ka na po dyan, ay mararanasan mo na kung paano pahalagaan yung mga bagay. Tama? Naranasan nyo na po yan. Meron ka, tinanggal ni Lord. Tapos yung natuto ka, binalik ni Lord. At ang ganda po ng mga bagay na yun, no? Kaya po pala may mga pagsubok para lang turuan tayo ni Lord. Para maging deserve ka pa sa marami pang pagpapala ni Lord. Sino pong gusto mong pagkatiwalaan ka pa ng malaki ni Lord? Kasi depende sa pag-handle mo sa malilit na bagay ang malaking pagkakatiwala niya. Sabi po ng Bible, ang mapagkatiwalaan daw sa maliit ay siyang mapagkakatiwalaan sa malaki. Kaya, ang bagay po na pinapahalagahan natin, imumultiply na Lord. Amen? Yung kaunti na lang, binigay mo pa kay Lord, na po lalong i-bless po ni Lord yan. Amen? So, that's why our God is a merciful God. Sabi po sa Exodus 3:7, ayun po gaya ng ating sinabi na nakikita ng ating Panginoon o ni Yahweh ang hinaing ng kanyang bayan. Ang ganda ng term niya, no? Aking bayan. Kasi nga po, ayun po ang kanyang pangako sa kanyang covenant sa mga kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Sabi po rito, may awa ang Diyos. Yan. So sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng nangyayari sa ating bayan, na feeling natin parang injustice, may awa sila. Sabi po sa pangalawa, while God manifests, when He manifests, number 2, sabi, our God is a generous God. Ano raw po si Lord? Generous God. Verse 8, sabi po na Exodus chapter 3, verse 8, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto, at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hebita, at Jebuseo.
So, dito pinapakita ng ating Panginoon ay generous. At pag ang isang tao ay mapagbigay, marami yan. Tama? Kaya siya galante kasi marami siyang stock. Pero yung taong hindi hirap siya ibigay kasi yun na lang ang meron siya. Pero ang ating Diyos, sabi rito, iahatid ko pa kayo sa lugar na aking pinangako. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, pwede pa rin natin maranasan yan. Because ang pagsunod natin kay Lord, it is a journey. Sabi nga po natin, journey. Kaya pag sinabi journey, naglalakbay po tayo. At naglalakbay po tayo hanggang makarating tayo dun sa pangako ni Lord. Kaya nga kahapon po, nasa kotse kami. Sabi ko, ito na yung kasi pag nagmamotor ako, nag-imagine ako, nasa 4 wheels ako. Kahapon, pinakitaan ulit ako ni Lord ng vision. Next time niya, nasa tabi ka na. Sabi ni Tito Sherwin sa akin, next time, Pastor, ikaw na yun nandito. So, hindi ko narinig yung voice niya, narinig ko si Lord. Parang sinasabi sa akin ni Lord, next time lang, ikaw na driver niyan. Nang hindi kay Tita Giselle na car, na sarili mong car. Kaya pauwi kami, tanong ako ng tanong sa kanya kay Tita. Ito ba yung daan? Ba't ka lumiko? Saan papunta to? May shortcut kasi rito. Okay, next time, at least alam ko na. Inaaral ko, paano magbayad dyan? Ayan, pag wala kang RFID, saan ka pupunta? Sa cash. Okay. Bakit nag-e-expect? Sino po ditong nag-e-expect ka? Pwede mo palakpakan mo si Lord? So, ang isang anak ni Lord, dapat may expectation siya. At yung expectation na yun, hindi ka papahiya ni Lord. Kaya sabi ko, excited ako, Lord Nagpe-pray na rin ako ng, ano kayang maganda sa sakyan? At actually, sinabi ko na yung brand, Nagpe-pray na lang ako na sino kayang unang papaturo lang ako ng mabilis para, kasi marunong naman ako, so iba pa rin yung na-enhance ka, So sabi ko, ganun na po yung iniisip ko. Kasi alam ko may paparating. Sino po ditong pag sumusunod ka kay Lord, nag-expect ka. So dapat ganun kang anak. Para hindi ka tamarin sa pagsunod kay Lord. Kaya pala ang tao, tinatamad siyang magsimba o tinatamad siyang sa gawain ni Lord, wala kasi siyang ina-expect. Kaya po itong mga prayer list natin, kung wala ka pa po, gawa ka po, meron pa po rito. Pwede mong dagdagan kung gusto mo pa. Pwede mong doblehin, triplehin. Kasi gustong-gusto ni Lord yung nag-expect. Ayaw ni Lord na wala kang expectation sa Kanya. Kasi nga, Yahweh yan Tama? Yahweh yan. Iyan yung may-ari ng mundo. May-ari ng lahat ng bagay. Yung hinihiling ko sa sakyan. Lang, anak. Meron ka pa dyan. Dagdagan mo na. Ano pa? Maintenance. Ano pa? So, kung hihingi ka kay Lord, lakayan mo na. Kasi depende sa paghingi mo kay Lord, yung pagtingin mo sa Kanya. Kung maliit lang na Diyos tingin mo dyan, Lord, pengin na lang Lord. Panghulugan na lang. Pengin na lang, Lord, bike na lang, bike. Depende kasi sa pagtingin mo kay Lord. Kaya po, napakayaman ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, napakalaga na ang ating Diyos, maunawa mo, na bukod siya ay maawain, siya ay mapagbigay din. So, ang Diyos ay mahabagin. He is a merciful God and a generous God. Sino pa excited doon? So, pangatlo po, ang ating Diyos po, 3 things about Yahweh when He manifests. Sa pangatlo po, He is a God of justice. Yan. Pag sinabing justice, ayan po yung si Lord, hindi siya papayag na walang hustisya sa buhay mo. Amen? May mga kaso po ngayon na walang hustisya. Hindi nasasagot, no? Pero kay Lord, hindi pwede yung injustice. Hindi pwede po yung anak ni Lord, inape, hindi siya gagante. Nabasa niyo po yung word ni Lord, nang sabi niya sa mga inaape, vengeance is mine. Sinasabi niya sa Tagalog, kung merong umaabuso sa'yo, wag mo nang patulan, anak. Ako nang bahala dyan. Sino matindi gumante, ikaw o si Lord? Si Lord. Sinong mas nakakatakot gumante, ikaw o si Lord? Si Lord. Tama? Kaya pala, pag may mga prayer tayo, yung mga injustice sa buhay natin, yung mga nangaapi sa atin,
sinasabi mo, di ba, bilang Kristiyano, bahala na sa'yo si Lord. Bakit iba gumanti si Lord? At sinasabi rin natin yon sa mga taong gumawa rin sa atin ng mabuti. Sabi ko, kung wala kaming sasakyan kapon, nagmotor kami lahat. Payag naman itong mga to willing naman yan Kaso, si Lord hindi siya papayag. Sabi niya, gusto sa akin naman yung gagawin niya, bigyan ko ng pabor. So, sabi ko sa kanila po, sa mga nakasama ko kapon, si Lord na bahalang gumanti sa inyo. So, pag gumanti si Lord, iba. Pag gumawa rin naman ng kasalanan, yari ka rin kay Lord. Ayun yung magandang prayer, bahala na sa'yo si Lord. Alam po, si Lord hindi siya papayag na api-api ng kanyang anak. Naalala niyo po si Goliath? Tinawanan yung bata ni Lord. Yung panglaban ni Lord, Totoy, teenager, napakapayat. Tama, si David, tinuya ng Pilistino, may Yahweh yun. Yun lang. Puto lang ulo ng higante. Naging alipin ng mga Pilisteo. Bakit? May Yahweh yun. Tama? Ano pong nangyari kay Daniel after siyang banatan naman ni Nebuchadnezzar, na king of Babylon? Diba? Niyari rin siya ni Lord. Bakit? Si Daniel, may Yahweh yun. Hindi pwede kay Lord na aapihin na lang, ganun-ganun lang ang anak niya. May Yahweh yun. Si Joseph, ito po, binenta ng mga kapatid, tinangkang patayin, binenta, may Yahweh yun. Tama? May Yahweh yun. Ibig sabihin, hindi papayag si Yahweh ng kanyang anak, gaganong-ganon nila. Ano pong nangyari? Taggutom dumating. Nagkaroon sila ng pandemya. Kanino lumapit yung mga kapatid ni Joseph? Sa kanya rin. At nagulat sila na ang kanilang kapatid na itinapon ay naging second command of Egypt. Grabe, no? So, hindi pwedeng apihin ang mga may Yahweh. Sabi mo sa tabi mo, kay Yahweh lang tayo. At pag may Yahweh ka sa buhay mo, sa puso mo, si Lord ang bahala sa'yo. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Si Lord po ang bahala sa mga anak niyang may Yahweh. Amen? Meron po ang pamangkin, inaaway. Ako na lang po, kwento ko na lang yung sarili ko. Meron po akong grade 4, grade 5, nabubuli tayo sa school. Susumbong ako kay Papa. Si Mama kasi nasa abroad. Kaya si Papa, busy rin magtrabaho. Pa, inaaway ako sa school Sabi ng Papa ko, sabi mo, pulis tatay mo. Sabi mo yung ranggo ko. Sabi ko, sumama yung Papa ko. Sinamahan ako sa school. Nasaan dyan? Nasaan dyan, anak? Yun yung dalawa ngayon, pasaway yan Kayo ba yon? Pulis ako. Pagka inulit nyo pa yun, pupusasan ko kayong dalawa. Yung dalawa, namumutla. Sorry po. Simula nun, hindi na ako binuli. Pulis Pulis pa to, wala pa lang. Hindi naman talaga pulis. Pero sabi ng Papa ko, hindi papayag kasi Bakit, tatay? Si Yahweh pala, ating Diyos Ama, hindi siya papayag na inaapi ang kanyang anak. Kaya po, kung meron mang nananakit sa inyo ngayon, meron man pong nanunuya ng inyong pong pagsunod kay Lord, may araw din yung mga yan. Amen? Nanunuya na, ano ba naman simbahan nila? Ang liit. May araw din yan. Sino pong may araw din ang ating simbahan? May araw din na papalakihin ni Lord yan. Paparemihin ni Lord. Bakit? Ayaw ni Lord, hindi pwede sa kanya ang injustice. Amen? Bawal kay Lord ang walang hustisya. Sabi rito sa Exodus chapter 3 verse 11 to 16, basahin ko po. Sumagot si Moses, sino po ang humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Verse 12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag inilabas
muna sa Ehipto. Ang aking bayan, sabi ng Diyos, sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israel at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Tama nga naman, no? Sinong nagsugo sa akin? Yung panahon po nila, mahirap paniwalaan na may Diyos. Bakit? Wala pa namang nakikita. Wala pang pruweba. Hindi po kagaya sa panahon natin ngayon na meron ng Jesus. Meron na pong nag-justify na merong Panginoon. Pero sa kanila, it's very hard para po maniwala na merong Panginoon. So si Moses nagtiwala, pero ang tanong niya, pag pumunta ako doon, Yahweh, sino ang ipapakilala ko? Sasabihin ko, sinong nagsugo sa akin pag tinanong ako? Alam niyo po sabi niya, sinabi ng Diyos, ako ay ako nga. Sabihin mo sa mga Israel na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sa English yan, I am. I am. Ayan po yung sinasabi ni Lord na ayan yung banggitin mo. Ang nagsugo sa'yo ay ako nga. Nabasa niyo po yan? Sabi po rito, verse 15, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng iyong mga ninuno, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. He is I am. Verse 16, lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, nagpakita ako sa iyo. Akong si Yahweh, ang Diyos na iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ang ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. So, si Lord daw, ilang beses niyang binanggit na siya si Yahweh at He is I am. Sino pang gusto mong maging I am si Lord? At sounds familiar. Tama? Kasi sabi ron, sa unang binasa natin verse, hindi kita pababayaan. Ano pong sabi ni Lord sa Matthew 28 ng ating Great Commission? Verse 20, ano pong sabi niya sa dulo? I am with you always. Kasama mo ako palagi. At pagkasama mo si Lord, hindi ka niya papabayaan. Sagot tayo ni Lord. Amen? Sabi po rito, He's the great revelation sa mga bagay na to. So, sabi rito, sino daw yung nagsabi ng I am? Diyan po sa Old Testament yan, si Yahweh. Punta po natin saglit yung New Testament. In John 14:6, ano pong sabi ron? Jesus answered, I am. Ako nga. Pag binalikan mo ulit yung Old Testament, ako nga, meaning, Jesus is on the Old Testament. Kaya talagang confirm that Jesus, mula pa noon, nag-e-exist na siya. Kaya po, marami kang religion na makikita dyan na hindi naniniwala kay Jesus. Bakit? Kailan lang lumitaw sa mundo yan? 2,000 years ago lang. Prophet lang yan. Tao lang yan. Hindi Diyos yan. Alam niyo po, sabi rito, Jesus replied, Jesus answered, I am the way. I am the truth. I am the light. So, hindi pwedeng banggitin ng isang normal na tao yan. Mabugbog ka po. Sambahin niyo ako, I am the way, the truth, and the light. Di ba? Yari ka pag nagsalita ka dyan. Ako ang kayang magpatigil ng lindol. Yari ka dyan. I am. So, pag sinabi mo matinding claim yan. Kaya nga po siya naipako sa cross. Kasi kailangan mamatay siya sa cross para mangyari ang kanyang liligtas po sa atin. So, sinabi niya, I am the way. Totoo naman yon. Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the light. No one comes to the Father except through me. That's why Jesus and Yahweh are one. Sino pong, wow, Lord, nakaka-amaze ka. Because I am, it is Jesus Christ. That's why our Lord Jesus Christ has a promise sa lahat daw po ng kanyang tumanggap sa kanya. Sabi rito,
No one comes to the Father except through me. Hindi ka makakarating sa Ama pag hindi mo ako kinilala. Kaya po sa mga naandito po, congratulations po. Jesus is our Lord and Savior. He is our Yahweh. He is the same God of yesterday, today, and forever. Palakpakan po natin si Lord. At pwede po ba tumayo tayo sa presensya po ng Lord ngayong hapon na ito? Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, ng marami sa hapong ito, sa umagang to, Panginoon. Lord, salamat po that you are the God of yesterday, today, and forever. You are the God of Jacob, Abraham, and Isaac, Panginoon. Lord, noon pa man, Panginoon, nag-e-exist ka na po sa mundong to, Panginoon. Lord, salamat po sa salita mong nag-e-empower, nag-e-encourage po sa amin, Lord. Lord, ayaw mo, Panginoon, ng walang justice, Panginoon. Ayaw mo nang inaapi ang iyong mga anak, Lord. Kaya po, we cry out to you, Lord. Lord, inaapi po kami ng mga bagay sa mundong to, Lord. Pero sabi mo sa iyong salita na ikaw na po ang bahala gumante, Panginoon. That's why we surrender everything to you, Lord. Lord, nararanasan po namin ang kakulangan. Lord, but sinabi mo sa iyong salita, ikaw po ang aming generous God, Lord. That's why, Lord, we know, Lord, that you shall supply all our needs, God. Hindi mo pagkukulangan ng iyong mga anak. Bagkus, Lord, we will live in an abundance life, Panginoon. Lord, pag sinabing abundance, Lord, ito po'y hindi nauubos, Panginoon. Hindi ganun karami, pero hindi nauubos, Panginoon. Sapagkat ang iyong mayamang pagpapala ay nagja-channel sa buhay namin, Panginoon. And you are the God of mercy, Panginoon. Mahabagin ka, Panginoon. Maawain ka, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang aming mga kakulangan, pagkakasala. Lord, patawarin mo po kami, Lord. Kami po ay, Lord, tao, Panginoon, na naandito pa sa mundo, Lord. And we have a sinful nature, God. At Lord, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba, Lord. Lord, we recognize your presence that apart from you, Lord, we can do nothing, Lord. Kaya po, Lord, we humble ourselves before you, Lord. Salamat po sa iyong salitang nahayag, Panginoon, na may dalang pangako. Lord, na ikaw po ang aming Yahweh, Panginoon. You are a God who exists, Panginoon, generation to generation. Lord, wala pong gumawa sa iyo. Ikaw po ang Diyos ng makapangyarihang sa lahat, Panginoon. Kaya po, Lord, turuan mo kami magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Turuan niyo po kami, Lord, na irespeto ang iyong banal na pangalan, ang iyong presensya, Panginoon. Igalang namin ang mga gawain na para sa iyo, Lord. Huwag po namin katamaran, Panginoon, sapagkat, Lord, naandito po, Panginoon, ang iyong presence, Lord. At pag nasaan po ang presensya mo, nandun ang manifestation, Panginoon. And the manifestation is all about your move in our lives, Panginoon. Kaya, Lord, yung kaunti naming pananalapi, Lord, dadami, Lord, dahil magmamanifest ka, Panginoon. Lord, yung mga may sakit karamdaman, nagme-maintenance ng gamot, Lord, makakaranas ng iyong manifestation, magmumove ka po sa buhay ng mga kapatid namin ito, Panginoon. Sa mga may iniindang karamdaman, Lord, magaling na po sila, Lord, sapagkat po, ikaw ang aming Yahweh, Panginoon. You are a God of justice, Panginoon. Ayaw mo ng walang tugon, Panginoon. Ayaw mo, Lord, ng walang resulta sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy na busugin mo kami ng iyong, Lord, ng iyong pangitain, Panginoon. Lord, patuloy mo ipakita sa amin, mangarap po, Lord, ilagay mo po yung dream sa puso namin, Lord. That time will come, Lord, lahat po ng aming ninanasa, ng aming puso, ng aming mga panalangin, Lord, ay isa-isa mo, Lord, tutuparin, Panginoon. Isa-isa namin, Lord, ikukwento kung gaano ka kadakila sa buhay namin, Lord, sapagkat po, Lord, nakikita mo kami, Panginoon. Kung paano mo nakita ang Israelites, ang kanilang hinagpis, ang kanilang daing, Lord, for 400 years. Lord, tinugon mo ang kanilang daing, Panginoon. Lord, ganun din po, dinggin mo ang aming daing, Panginoon. Lord God, in heaven, we thank you so much, Lord. We honor you, we praise you, Lord. Wala pong ibang Diyos na kagaya mo, Panginoon. Wala pong ibang Diyos na makakagawa ng mga milagro tulad na iyo pong pinamala sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya, Lord, we are so excited, Lord, for more
to know you more, O God, and to live with you, O God. Ayaw po naming mabuhay, Panginoon, Lord, sa sarili naming lakas, sa sarili naming kakayahan, Lord. Sapagkat, Lord, matagal po, Lord, ang mga bagay na nananasa namin pag sa sarili naming lakas, Lord. But, Lord, when your favor comes, Panginoon, Lord, even, Lord, the 1-year salary, Lord, kaya mong ibigay ng isang araw, Panginoon. In an instant way, Panginoon. Lord, isa pong bagay, Lord, na nais namin gawin ay magpuri sa iyo, Lord. Isang bagay po na nais namin gawin ay sambahin ang iyong pangalang tanyag, Lord, which is Jesus Christ, Lord. And Jesus Christ is the hope of glory, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa Lord, sa umagang to, patuloy kami lumalapit sa iyo. Lapit po kayo kay Lord. Lapit po kayo kay Yahweh. Sabihin niyo po ang inyong mga hinaing kay Yahweh. Sabi po ng Bible, narinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelites. Ngayon po, ito po yung pagkakataon natin na dumaing sa ating Panginoon. Ito po yung pagkakataon na lumapit ka sa ating Panginoon. Sabihin niyo po sa Kanyang yung mga dinadaing, hinihiling, nakikita ka po ni Lord. Sige po, kausapin mo siya sa mga oras na to. It's between you and the Lord. It's not about other person, the people around you, but it's all about you and the Lord. Sabihin mo po sa ating Panginoon, wala pong imposible sa Kanya. Pwede mong pangalanan ng iyong mga ninanasa sa buhay. Come to Jesus, our Lord and Savior, our Yahweh, the God of exist in our generation. Yes, Jesus. Hallelujah. Dumaing ka sa Panginoon. Sabihin mo po sa Kanya ang iyong mga hinagpis sa buhay, ang iyong ninanais within a year. Kung anong nais mong gawin sa iyo ni Lord ngayong taon na to, wala po siyang kayang hindi gawin. Kaya niyang papangyarihan ito sapagkat Diyos po ang ating Panginoon. God, we thank you so much for this wonderful morning, Lord. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami, Lord, na umaasa sa iyong pangako, Lord, sapagkat may pangako ka, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita ng iyong mga pinangako, Lord, ay mangyayari according to your perfect timing, Panginoon. Lord, habang wala pa po yun, Lord, masumpungan mo kami nagpupuri. Masumpungan mo pa rin kami nagtatapat. Masumpungan mo pa rin kami nagpapasalamat. Lord, dumating man o yun o hindi, Lord. Sa panahon man namin o hindi, Lord. Salamat pa rin, Panginoon. Lord, hindi po kami magdududa na ikaw po ang aming Diyos. Hindi po kami, Panginoon, Lord, tatalikod, Lord, sa pagkakilala namin sa iyo. At Lord, ang amin pong paggalang at pagrespeto sa iyo, hindi lang po, Lord, sa mga nararanasan namin sa buhay namin. Lord, may maranasan man kami o wala, is still, Lord, our reverent fear, Lord. Patuloy namin ipamumuhay. Patuloy kami magkakaroon ng banal na takot sa iyo, Panginoon. Lord, ang iyong dakilang pangalan ay sinasamba dapat, Panginoon. Hindi po tinutuya, Panginoon. Hindi po dapat, Lord, nagsasalita ng walang kabuluhan patungkol sa iyo, Panginoon. Especially sa iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, we humble ourselves before you, Lord. We pray for the man of God, Lord. Ang mga pastors, Panginoon. Lord, I pray for them, O God. Lord, marami pong tumutuya, Lord, sa kanila. Hindi po madali ang kanilang trabaho, Panginoon. Yung journey nila sa paggawa ng iyong kalooban, Lord, ay hindi po madali, Panginoon. That's why we recognize them, O God. We bless them, O God, through you, Panginoon. Lord, napakabuti mo, Panginoon. May padala ka po sa aming mga lingkod, Panginoon. Sapagkat, Lord, kung kami lang, Lord, hindi po namin alam i-interpret ang iyong salita. Hindi po namin alam ang iyong mga pangako, Lord, sa loob ng Bibliyang ito, Panginoon. That's why, Lord, we honor you, Lord, to the life of the pastors, Panginoon. Salamat po sa kanilang pagpapagal, pagpupuyat, pagre-review, pagre-research, Lord. Lord, hindi nila hinahayaan na walang babaunin ng mga
members of the family, Lord, paglabas nila ng mga lugar na ito, Panginoon. Kaya po, Lord, we value, Lord, your man of God, Panginoon. Starting from our Bishop, Lord, let's declare blessings sa ating pong Bishop Alvin, Pastora Carmela, sa kanila pong pamilya, ng pamilyang ito, sila po ay may edad na, but still, their passion for the Lord still the same. Ang kanilang concern po, hindi po ang kanilang health, still the people and the next generation. That's why continue to bless them in prayer. Ganda po sa mga councils of Christ inyo, mga pastors, pastoral trainees, lahat ng mga calling sa mga ministry, lingkod din po yan ng Panginoon, ng mga awit, ng mga sumasayaw, mga nagpe-prepare, mga person behind the back, yung mga people behind the scene, Lord, na hindi nare-recognize, Lord. Lord, we recognize them by you, O God. Continue to bless all the workers of the church, Panginoon. Yung mga nagbibigay, Lord, in silence, Lord, bless them all the more, Panginoon. You said in your word that time will come, magsashine ka po sa buhay nila, Panginoon. Kaya po, Lord, kung hindi man po nare-recognize, napapansin, Lord, ang mahalaga, Lord, ikaw, pansin na pansin mo sila, Panginoon. Ang mahalaga, Panginoon, ikaw, sila'y busog sa iyong presensya, Panginoon. Kaya, Lord, kagaya po ng iyong lingkod, minsan lamang pong nasa likod ng pulpitong ito. Minsan lamang pong, Lord, wala po rito sa kalalagayan na to, Lord. Lord, you bring me here, Panginoon. And it's just a bonus, Panginoon. Sapagkat, Lord, kahit saan po ilagay ang iyong lingkod, sa likod man, Lord, anumang ministry, Lord, basta, Lord, ikaw ang sasambahin, Lord, ay wala po kaming pagdududa dyan, Panginoon. Kaya po, Lord, sa anumang bagay makakatulong ang mga anak, Lord, i-offer namin ang aming the best na service sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga kapatid namin, Lord, na nagbibigay ng kanilang oras sa iyo, Panginoon. Especially sa simbahang ito, Lord. Lord, sapagkat kami po ay nagtatanim sa mga panahong ito, hindi po madaling magtanim, Panginoon. Kagaya ng isang magsasaka, Lord, nangangamba siya, Lord, kapag umulan ng malakas. Sapagkat ang mga maliliit niyang binhi, Lord, ay pwedeng malunod at mamatay, Panginoon. At kapag may bagyo naman ito, Lord, kahit malaki na po ang kanilang suloy, Lord, ito po ay itutumba ng bagyo, Lord. At Lord, mamamatay ito, hindi mapapakinabangan. Ganun din, Lord, sa oras ng harvest, Panginoon, minsan nasa asalanta pa rin ang kanilang mga palay, Panginoon. Lord, yung prinsipyong ito, Lord, ina-apply din po namin sa aming buhay, Lord. Na habang kami nagtatanim sa simbahang ito, Lord, habang binubuno namin ang unang taon na ito, Panginoon, Lord, padalhan mo po kami ng mga workers, Panginoon. Lord, mga lingkod mo, Lord, na handang, Lord, maglingkod, handang magdala, mag-akay ng mga kaluluwa, Lord, para sa'yo. At gawin nila ito na walang inaantay na kapalit. Lord, gawin nila ito, gawin namin ito, Lord, dahil mahal ka lang talaga namin, Panginoon. Sapagkat, Lord, pag ginawa namin ang mga bagay na ito, dahil mahal ka namin, Lord, blessings will follow, Panginoon. Every bonuses, Lord, shall follows, Panginoon. Bonus na lang po lahat, Panginoon, ang mga bagay na magkakaroon kami. Because we are so much excited, Lord, not just materially, but higit sa lahat, ang bawat isang kaluluwang tumatanggap sa iyo, Lord, ay isa pong kayamanan ng simbahan, Panginoon. Isa pong kayamanan na ikaw mismo, Panginoon, sa bawat isang bumabalik sa iyo, Lord, ay libo-libong anghel ang nagkakatuwa, Panginoon. Kaya po, salamat po ng marami, Lord, sa kaunawaan ng iyong salita, Panginoon. Be enlightened, Lord, by your word, O God. Alam namin, Lord, ang iyong salita ay mayaman sa revelation, Panginoon. But, Lord, let's cleanse our heart first, Panginoon. Para, Lord, pumasok ng malinaw, pumasok ng buo, at wala pong masayang sa nais mo iparating sa amin. Lord, give us a humble heart, Panginoon. Na andun lamang po ang revelation ni Lord sa mga pusong mapagkumbaba, hindi mapagmalaki, hindi mapagmataas, na andun po ang pagkilos ng Lord. And the Bible said, when God manifests to the lives of a person, his and her life will never be the same again. Kaya po
po sa umagang to, Panginoon, kami po ay sasamba sa iyo. Sa awit na to, Panginoon, gusto ka namin papurihan, pasalamatan, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Lapit po tayo sa Panginoon. Sige po, palakpak na para kay Lord. Awitan po natin siya. Let's worship the Lord, family. Let's sing the chorus part. Let's declare our heart's desire. My heart's one desire is to be holy. Holy, yes, Lord. Set
kaibigan, Panginoon. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Lord, na pwede ka namin tawagin kaibigan. Jesus, our friend, Lord. But Lord, tignan namin din, Lord, on the other side that you are Yahweh, our Master, Panginoon. Lord, there are times that you are friend and there are times that you are Master, Panginoon. Lord, dumadating sa time, Lord, ikaw po, Lord, ay may gustong ipagawa sa amin, Panginoon. Lord, bilang aming Master, Lord, i-recognize namin, Lord, na huwag po namin sayangin ang mga pagkakataon, Lord. It's a privilege to serve your God-given purpose, Lord. Lord, lilipas ang panahon, sayang, Panginoon, kung hindi mo magamit ang aming lakas, ang aming panahon, Lord. Sayang po ang aming hininga, Lord, kung hindi man lang binanggit ang iyong pangalang dakila, Panginoon. Lord, sayang ang buhay namin sa mundong to. Umabot man kami, Lord, ng 100 years, Panginoon. Pero, Lord, kung hindi namin ginawa ang iyong plano, Lord, hindi namin ginawa ang iyong kalooban, Lord, wala po itong pinagkaiba. Sayang po ito, Lord. Daig pa po ito, Lord, ng namuhay lamang, Lord, ng maikling panahon, pero ginawa ang iyong kalooban. Kaya, Lord, we say sorry for this morning. And Lord, we declare that we are ready, Panginoon, to do your will. We are ready to do your will, God. That's why, Lord, we know that we are set apart for your calling, Panginoon. Hindi po aksidente, Lord, na nandito kami, Lord. Hindi po aksidente na wala kaming ginagawa sa aming mga tahanan. But it is your divine calling for us, Lord, that we are set apart, Panginoon. Lord, ibinukod mo na kami mula pa po ng unang panahon, Panginoon. Lord, bago palalangin ang mundo, Lord, we are set apart to do your will, Panginoon. And we're so much thankful, Lord, that we are here, God. Masaya po ang aming puso, Lord, that we are far on your will, Panginoon. Lord, sapagkat ang buhay na walang Diyos na kinikilala ay sayang, Panginoon. Kaya po, salamat po ng marami, Lord. Minsan pa, let's declare this song. Hallelujah. It used to be holy, set apart for you. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Lord, salamat po sa umagang to. Sa iyo po lahat ng papuri, parangal, pagsamba, tinataas po namin na nagkakaisang panalangin sa pangalan ng iyong anak na dakila na si Jesus, at ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. The best clap po para po sa ating Panginoon. Hallelujah!